Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, kanila. Anyway guys, wala na ba? Ito libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, relaxing muna tayo dito guys. Habang medyo mahangin pa, nasa labas tayo. So, topic natin for today's video, Senador Bato de la Rosa, nakatikim, binanatan ni dating Senador Antonio Trillanes. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi nga naman, itong tungkol kay Kibuloy, di ba? Alam naman natin na kung saan ay nirelease na yung warrant of arrest kay Pastor Kibuloy ng Senado, di ba? So, dahil dyan, dahil wala na nga silang magawa, di ba? Kahit na itong si Senador Robin Padilla ay pinigilan, subalit wala silang nagawa. Kaya tuloy na tuloy na. Naglabas kasi ng statement guys itong si Bato de la Rosa. Ang sabi niya, kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Kahit na one-man security ako, haharapin ko ang lahat ng may threat sa buhay niya. Yun, talagang protektado, di ba? Talagang kamping-kampi. Kaya Pastor Kibuloy, itong si Bato de Rosa. So kung titignan natin guys, dapat lalo na meron ng warrant of arrest at meron na itong kaso sa DOJ, di ba? Sinampahan na rin siya ng kaso sa Pasig tsaka sa Davao. Dapat maging neutral na lang sila. Hindi na sila dapat nakikialam pa. Kung supporter sila at alam naman natin na kakampi nila si Kibuloy, dapat private na lang, di ba? Huwag nang maglalabas ng mga ganitong statement kasi senador sila. Senador sila ng taong bayan. No, wait lang, natutumba. Senador sila ng taong bayan, hindi lang ng mga kaibigan nila kagaya ni Pastor Kibuloy na lantarang pinapakita sa ating mga taong bayan ang kanilang pagkampi dito. Kaya nga, ano sabi ni Senador Trillanes, binanatan niya guys, nakatikim. Ang sabi ni Trillanes, senators are elected to be protector of the weak and powerless and the voice of voices. Excuse me guys. So yun guys, di ba? Kaya nga sabi ni Trillanes, ang mga senador, sabi niya, ang pinoprotektahan, yung mga powerless, yung mga mahina, di ba? Nating mga kababayan, yung mga walang kapangyarihan, yung mga inaapi, di ba? Ng mga mas makapangyarihan, kagaya nga itong di umano'y abuso, pag-aabuso nitong si Kibuloy. Kaya bakit nga daw sila kumakampi? Totoo naman yun guys, di ba? Bakit sila kumakampi? Bakit hayaan na lang nilang maimbestiga hanggang sa lumabas yung katotohanan, di ba? At ang sabi pa ni Trillanes guys, itong mga alagad ni Duterte talagang wala sa ayos. Totoo naman guys yung sinasabi ni Senador Trillanes na mukhang wala nga talaga sa ayos itong mga Duterte boys, sila Robin Padilla, ito Bato de la Rosa, Bongo, Tolentino, Amy Marcos, kasama na dyan kasi lantarang mga Duterte yan. Dapat kasi bilang nila isang halal ng taong bayan na binoto ng ating mga kababayan, ay kailangan unahin nila yung interes ng nakakarami kaysa sa mga kaibigan nila guys, di ba? Nakakita natin lahat yan. Sila Cynthia Villar, anong sabi niya? Diba, hindi ako naniniwala dyan kasi kaibigan ko yan si Pastor Kibuloy. Malapit sa pamilya namin. O, di ba? Ganun din si Marcos, Amy Marcos. Di ba? Taasan siyang kumakampi kay Kibuloy. Sabi niya, wag yun ang mga nakakalungkot, sabi niya, di ba? Inaapi niyo naman si Kibuloy. Talagang yung side nila na kay Kibuloy. Kahit nagsabi ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, sa ating Pangulo, sabi niya, harapin na lang ni Kibuloy ang Senado at saka ng Kongreso. Pero ganun pa rin tuloy pa rin ang pagkampi kay Kibuloy. Kaya mag-ingat po tayo guys mag-ingat po tayo. So alam naman natin itong si Trillanes, nung panahon ni Duterte, ito talaga yung kumalaban sa kanya. Di ba?
talagang pader to. Kung sino man yung kokontra kay Digong ay talagang masasagasaan. Pero itong si Trillanes guys, hindi ito nagpatinag. Yun na nga lang noong 2016 dahil mabango guys, mabango itong si Duterte. Kaya lahat ng sinasabi ni Trillanes, halos wala nang naniniwala sa taong bayan na umay na sa kakababanat kay Digong. Pero ngayon guys, lumalabas siya yung nasa tama, di ba? Siya yung nasa ayos. Tama nga siya, wala sa ayos sa mga Duterte boys. Even guys, ngayon kung mapapanood nyo ako, ito yung napansin ko. Yung mga BBM vloggers na dati talagang todo banat sa mga bumabanat kay Duterte, di ba? Kay Marcos. Ngayon, talagang pinupuri na nila itong si Trillanes sa kakabakbak kay Duterte at saka mga boys nga, kagaya nito at sila Bato, na kung saan isa rin sa mga inahanga ng taong bayan at talagang pinupuri itong si Risa Ontiveros na mga opposition to guys, na nakikita natin ngayon, naninindigan sila, di ba? Tignan mo si Senador Trillanes na kahit na hinarang ni Robin Padilla, di ba? Na gustong wag pa-isuan ng arrest order itong si Pastor Kibuloy, ay nagpatuloy siya. Ipinaglaban niya, di ba? Pinaglalaban niya yung mga biktima dito na alam naman natin guys, hindi pa naman to guilty itong si Kibuloy, pero nakasuhan na kasi sa DOJ at saka sa Pasig, di ba, ng mga qualified trafficking, mga child abuses at kung ano-ano pa. So ibig sabihin, may probable cause, nakitaan ng may ebidensya. Ang pag-uusapan na lang dito kung matibay ba yung ebidensya o hindi. Pero sa ngayon, hindi pa siya guilty, pero may probable cause na kaya nga sinampad na siya ng kaso. So hindi ba aware yung mga senador na to na yung kaso ni Kibuloy, di ba dati sinasabi nila, kung yun ang paimbestigan niya sa Senado, sa korte tayo magkita. Di ba? Hindi naman kayo mga hukom, sabi, di ba? At inamin naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi naman kami hukom in aid of legislation to. Pero ngayon, nasa DOJ na nga, nasa Pasig ng Korte ng Pasig, at talagang kinasuhan na sila. Di ba? So, dapat, di ba, bilang isang senador, public servant, yung mga talagang tama si Trillanes, mga walang kakayahan o mga inaapi ng lipunan ng makapangyarihan, ay dapat sila yung panoprotektahan. Hindi yung kaibigan mo si Kibuloy o sino pa mga influensang tumulong sa kanila pagdating sa election. Dito natin makikita yung mga talagang walang prinsipyo guys. Kumbaga puro lang sila kampi sa mga tao pinakinabangan nila at mga taong nakinabang din sila lalo na sa pagdating sa election. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba ang sinabi ni Trillanes na kapag senador ka, ang poprotektahan mo yung mga inaapi, walang kapangyarihan, mga maliliit na mamamayan na kailangan ng tulong ng isang senador na kaya Bato, hindi yung mga taong makapangyarihan at maimpluwensyahan sa kanila, sa mismong gobyerno natin. Alright guys, so ganito na po, abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po.